Pansin nyo ba mga ka-star, pagpunta sa Bohol, ordinary passenger lang. Pero pagbalik, VIP treatment na si Eman at ang kanyang team. Panoorin natin yan sa videong ito mga ka-star. Bago tayo magpatuloy, pakiusap po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong sa aming channel. Hello mga ka-star, this is Madam Becky. At wish po natin na sana ay safe ang ating mga kababayan dyan sa Middle East at saan mang panig ng mundo kayo nanunood mga ka-star. Please comment your location para alam ng ating mga kababayan kung saan nakakarating itong ating video mga ka-star. So ayan na nga pag-usapan po natin itong sinasabi natin, napansin natin na pagpunta sa Bohol ng buong team ni Eman Bacosa Pacquiao mga ka-star, including his family and the whole team mga ka-star, ay ordinary passenger sila. Bakit natin nasasabing ordinary passenger sila? Kasi nakikita natin sila nakaupo lang kung saan nakaupo ang mga ordinaryong pasahero mga ka-star. Ito kasi yung sign na ordinary passenger sila, Eman, pagdating sa airport kasi nakikitaan natin ng mga kumakalat na video and pictures ang ating mga kababayan na nakakakuha o nagkakaroon ng chance na magpa-picture dito kay Eman. We are talking about treatment na naranasan ni Eman recently and his team dyan sa Panglao International Airport mga ka-star, dyan sa Bohol right after winning the fight against the Indonesian fighter mga ka-star. May dalawang klase ng VIP sa PAL. So meron sila, yung number 1 is Mabuhay Miles Elite or Elite Plus. Ito yung mga frequent flyer status mga ka-star. At ang pangalawang VIP sa PAL, ito yung mga official VIP. Kunyari, celebrity, government official, special handling mga ka-star. So magkakaibang treatment, depende kung alin dito. And syempre si Eman, hindi siya frequent flyers, wala siyang Mabuhay Miles na card. So, under siya sa celebrity status mga ka-star. Dahil nga artista and boxer itong si Eman, athlete. So, ano yung pagkakaiba? Sa airport pa lang mga ka-star, may separate priority check-in counter sila. So kumbaga hindi sila pumipila ng matagal kasi nga VIP, di ba? So mas mataas din ang baggage allowance depende sa tier. Sa lounge naman mga ka-star, depende to sa airport. Sa major airports like NAIA, may mga Mabuhay lounge, hiwalay na lounge area. Meron dong free snacks and drinks, syempre tahimik, air-conditioned, and comfortable. Dito sa Bohol, actually, meron din. Ayan nga, ipapakita natin, nakikita natin sa video na andun yung buong family ni Eman. Andun sa sa lounge nila. Kita natin, medyo malawak naman and comfortable naman. Yung mga seats, di ba, tahimik and exclusive sa kanila. Wala silang kasama, di ba? So talagang dun pa lang makikita nating VIP yung treatment sa family nila. That's why, nung pauwi sila, wala tayong nakitang nagkakalat na video and pictures. Kumbaga, hindi nagulo. Kumbaga, nakapagpahinga si Eman. And at the same time din, reason na rin siguro kung bakit vini-VIP. Kasi nga, si Eman kasi lalo na fresh from winning. To add to that, anak ni Manny Pacquiao. So, possibly, magkakagulo yung mga tao dun sa labas ng airport eh. And even sa airlines kahit nakaupo na si Eman, may biglang malapit nagpapapicture. So this time walang ganong eksena. Sa boarding process naman, priority boarding. Ibig sabihin, isa sila sa unang papapasukin sa eroplano. Kumbaga, sama-sama rin naman doon, pero ang boarding usually ganito, mauuna sila. Kumbaga, yun nga, prioritize, diba? Para nakaupo na sila, saka lang dadating yung mga ibang passengers. Well, pero nagtataka lang din ako mga ka-star. Kaya I'm thinking din na baka nga, paano ba to? Special ba talaga yung sinakyan nila? Naka-exclusive ba sa kanila? Kasi, mga ka-star, eto pa din yung tanong ko eh. Kasi sabihin na natin naka-VIP sila hanggang pagpasok sa PAL, Airbus. Kaya lang mga ka-star, pagdating doon, pag may nakakilala, anak ni Manny Pacquiao. Diba mga ka-star? Dahil nga milyon-milyon na nakakapanood kay Eman, obviously,
possibly, ay kilala yan ng buong Pilipinas dahil nga anak ng Pacquiao yan eh. So, pagka pumasok siya doon, may tendency talaga na may makikurious, may hindi makakatiis na pasahero at magpapapicture sa kanya. Pero walang ganun tayo nakita eh. So, nagtataka ako paano wala. So, maybe talaga naka-special. Pero kasi kung palyan, alam ko na sa 50 to 80 yung passengers, ang laman ng pinakamaliit nila, ilan lang naman sila, nasa maybe 15, basta less than 20 lang sila, maybe estimate ko less than 15. Wala yung family, plus siguro dagdagan natin ng mga coaches, sabihin natin less than 15, mga ganon. So, parang masyadong luwag naman sila sa isang airplane, sa isang airbus, di ba mga star? So, I'm just curious kung may kasama pa rin sila. Pero, possibly din naman ito ay sponsor ng government ng Bohol. May capacity naman talaga silang makipag-coordinate sa PAL para may special sila. Pero so far, hindi malinaw to sa atin eh. Kumbaga pareho pa rin tayong curious kung paano walang lumabas na picture. At saka knowing, okay lang sana kung yung mga simpleng mga charter plane lang mga kastar na medyo maliliit. Pero ito kasi Philippine Airlines yung sinakyan nila eh. So talagang nakaka-curious dun. Pero isa lang ang sure, VIP sila hanggang pagpasok sa Philippine Airline Airbus mga ka-star. And nakita naman natin na dun pa lang nga yung mga staff pa nga lang dun sa airport, di ba? Yung mga naka-green, makikita nating nagpa-picture silang lahat. Dun pa lang yun sa mga staff, hindi nakapagpigil. How much more pag akyat niyan sa aeroplano, di ba? So maybe mga ka-star, solo talaga nila kasi yung point nga na walang kasabay, di ba? Walang lumabas na mga pictures, mga ka-star, and videos. So, sa tingin niyo mga ka-star, tama ba ako? Aside from VIP treatment sa airport, mga ka-star, ay parang lumalabas na solo talaga nila yung airlines, mga ka-star. Well, alam natin masyadong mahal yun. Pero, that will cost maybe more than 500,000. Estimate natin ganun. Kasi kinontenta natin yan sa previous video natin na sabi ko ilalagay natin yung yung link sa comment section. Sa tingin nyo mga star, tama ba ako? Sangayon ba kayo na talagang solo nila yung airlines? Yung Airbus, and I think possible naman na yung promoter or yung Bohol government mismo kasi di ba that fight mga star, ang purpose is to promote yung local tourism sa Bohol. So, possibly, nakipag-arrange na talaga yung government ng Bohol. Kaya, maybe one of the offer is, yun na nga, maybe sila pa rin yung nag-shoulder ng expenses ng plane ng buong Eman Baco sa Pacquiao team, mga star. Anyway, ayun lang, just to update yung mga ka-star kung ano yung mga kaganapan dito sa ating paborito na si Eman Baco sa Pacquiao, mga ka-star. So, comment your opinion below mga ka-star, and syempre, please mag-subscribe po kayo para lagi po kayong updated once may mga bagong upload tayo dito sa ating channel, especially anything about Eman Baco sa Pacquiao, mga ka-star. And syempre, isama na rin natin ang kanyang love team na si Julian, or maybe real love in the future soon na si Jillian Ward, mga ka-star. So ayan, this is Madam Becky. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating channel. Hanggang sa muli, mga ka-star. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin.